Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Marcoleta clarifies, I'm not part of the Duterte bloc. Alam naman natin si Marcoleta na talagang matindi ang pagka-Duterte niya. Nung kainitan ng investigation sa confidential funds ni Sara, at saka yung budget ni Sara sa House, ay muntik silang magsuntukan ni Paduano eh. Talagang matindi ang pagka-Duterte niya ni Marcoleta. Kilalang kilala at walang duda na Duterte yan si Marcoleta. Tapos ngayon bigla, ang sinasabi niya, I'm not part of the Duterte bloc. Nag-decide yung mga Duterte bloc senators na hindi sila a-attend sa SONA. 5 sila na sinasabing Duterte bloc senators. Si Marcoleta hindi sumunod sa usapan. Tumuloy siya, umattend siya doon sa SONA. Kaya ngayon pinag-uusapan 'yon. Bakit ka umattend sa SONA samantalang yung mga kasamahan mo sa Duterte bloc ay hindi? Mas marami yung hindi naniniwala na sincero si Marcoleta sa ginawa niyang yan. Anyway, ano bang nangyayari? Ako sa tingin ko ganito. Kung akong tatanungin nyo mga kabunyog, mga kababayan ito opinion ko to. Ako nabasa ko na yung ilang opinion nyo. Binigay sa kanya yung isa sa pinakamakapangyarihang komite sa Senado, Senate Blue Ribbon Committee. Ang trabaho ng Senate Blue Ribbon Committee ay mag-imbestiga ng mga katiwalian sa gobyerno. Yan yung Blue Ribbon yan. Yung mga corruption. Tulad ngayon, ang gusto ni PBBM, imbestigahan ang mga flood control projects. Imbestigahan. Saan napunta ang mga flood control projects? Hindi lang flood control, infra. Ang mag-iimbestiga niyan, Blue Ribbon. Blue Ribbon Committee yan. So ngayon, medyo maselan yan na trabaho, binigay yan kay Marcoleta. Baka naman, kaya kinuha yan ni Marcoleta dahil gagamitin niya na platform para ang imbestigahan niya yung mga proyekto ng Marcos at ng Romualdez. Kapag ganun ang ginawa niya, hindi siya tatagal sa Blue Ribbon. Hindi siya tatagal sa Blue Ribbon. Siyempre, kilala siyang diehard na Duterte. Kilala siyang kasama sa Duterte bloc. Ngayon, inappoint siya ni Chis Escudero yan. Bahagi ng usapan daw yan. Sabi ni Jingo Estrada, nandil na daw yan, bahagi ng Ngayon, nandyan siya bilang Blue Ribbon Committee Chairperson. Hindi pwede na magiging diehard siyang Duterte, titirahin niya ang Marcos at ang Romualdez. Gagawin ng Malacanang ang paraan na masibak siya dyan kung talagang maramdaman ng Malacanang na palaban siya sa Malacanang. Kahit si Chis Escudero, maiipit. Matutulad yan kay Matutulad yan si Chis Escudero kay Subiri. Alam naman natin ang nangyari kay Subiri. Di ba si Bato sa si Subiri magkasanggang dikit? Kahit oposisyon si Bato, nasundo siya ni Subiri. Si Subiri naman Marcos, Malacanang. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon ng whistleblower yung sino ba 'yon? Mayroon siyang mga expose, mga pasabog tungkol daw sa pagiging bangag ni PBBM. Ngayon, inimbestigahan ni Bato 'yon. Inimbestigahan ni Bato, gusto niya kasing palabasin sa publiko yung mga sinasabing pulburon video eh. Kaya ang ginawa ni Bato, ginawang resource person sa committee niya on dangerous drugs, si Jonathan Morales. Ngayon, ang ginawa ni Bato, nag-imbestiga, pinabuelo si Jonathan Morales, nag-imbestiga si Bato. Ay siyempre ang iniimbestigahan doon si PBBM. Ay nagagalit na ang Malacanang. Bakit pinapabuelo mo yan? SP, bakit pinapabuelo mo yan? Ipatigil mo na yan si Bato. Hindi naman mapatigil ni Subiri si Bato. Hindi naman napatigil ni Subiri. Anong nangyari? Ulo ni Subiri ang nasibak. Di ba? Nasibak si Subiri dahil doon. Yan na naman ang pwedeng maging problema ni Chis kay Marcoleta. Ang titirahin niya sa investigasyon ay ang mga projects, mga issue ng katiwalian sa Marcos at Romualdez. At habang iniimbestigahan niya yon, ay nasisira na ang Malacanang. Ang gagawin niya ngayon, tatawagan yan si Chis. Chis, ano ba yan si Marcoleta? Hindi mo ba yan ano yan eh? Nasisira na ang Malacanang, nasisira na si Presidente. Walang magagawa si walang magagawa si Chis kundi sabihan si Marcoleta. So ngayon pa lang, parang pinaparamdam na ni Marcoleta sa Malacanang, hindi nyo naman ako kaaway. Hindi naman ako pro Duterte bloc. Yan na yun. Yan yung mensahe na gustong iparating ni Marcoleta sa Malacanang, na huwag mag-alala sa kanya. Hindi naman siya pro Duterte. Ano ang reason bakit niya kailangang ipaabot yung ganong mensahe? 1, para hindi siya pag-initan ng Malacanang. 2, para hindi rin pag-initan si Chis malagay sa alanganin. Kasi baka ang mangyari, sibakin si Chis Escudero. Pag nasibak si Chis Escudero, sibak din sila. Yung grupo nila na ngayon ay maraming kumiting hawak sa Senado, wala yan. Yan yung pinaka-reason yan. Yan yung pinaka-reason yan sa tingin ko.
Kumbaga gustong iparating ni Marcoleta sa Malacanang, huwag kayong mag-alala sa akin. Ha? Huwag ninyong isipin na gagamitin ko tong Senate Blue Ribbon Committee laban sa inyo. Hindi. Magiging fair ako. Hindi naman ako pro Duterte. Yun. Kaya ganun yung statement niya. Hindi naman ako pro Duterte, hindi naman ako Duterte Black. Di ba? Kaya lang ang tanong, totoo nga kaya yun? Totoo nga kaya yun? Ha? Kailangan niya na ring tanggapin ang reality. Hindi siya pwede dyan na maging diehard Duterte. Pag naging diehard Duterte siya dyan, yung committee niyang hawak, napaka-importante niyan, Blue Ribbon, baka masibak siya dyan. Para hindi rin initan si Cheese. Delikado yan si Cheese Escudero. Delikado yan. Parang yun nga, ang matutulad niyan, yung nangyari kay Jonathan Morales. Bato. Si Bato, inimbestigahan si Jonathan Morales. Tuwang-tuwa sila Bato kasi sirang-sila si PBBM doon. Ilang hearings yun, ang pinag-uusapan, pulburon, bangag. So yan mga kabunyog mga kababayan, sa tingin natin, ganun ang play dyan. Kumbaga, pragmatic din itong si Marcoleta. Alam niya, mahirap siya makipagmatigasan dyan. Kapag nakita ng Malacanang na talagang ginagamit niya yung Blue Ribbon laban para siraan sila, hindi magdadalawang isip ang Malacanang, tawagan si Cheese. Iayusin mo yan si Marcoleta. Or else, ikaw yung masisibak yan. Yan ang nangyari kay Subiri. Tinanggap naman yan ni Subiri noon. Kasi pag gumalaw yung mga makapangyarihan sa Malacanang, ang mga senador susunod yan. Yan ang nangyari kay Subiri. Kahit si Subiri, sinabi niya yan eh. Di ba? Sabi ni Subiri, natanggal ako dahil hindi ko sinunod ang sabi ng mga makapangyarihan kaysa sa akin. Sino pa bang mas makapangyarihan kaysa sa kanya? Anyway, kumbaga, medyo nag-iiba ng style si Marcoleta. Kaya, hindi siya sumama doon sa 5 dapat sila na hindi aaten sa zona eh. Pero hindi siya sumunod. Sabi ni Marcoleta, hindi naman pwedeng hindi umaten. Pangalawa, di ba nakita natin, nakikipagbiruan siya kay Marcos. Yun. Pero ako, tingin ko, hindi naman mawawala ang pagka-pro Duterte niya. Hindi naman mawawala yan. Matindi, yan, pro Duterte talaga yan. Kaya lang, syempre, nakikipaglaro. Nasa liderato ka na ng Senado. Bong Aragon, salamat sa pag-send ng donation. Ha? Syempre, nasa liderato ka na ng Senado. Mataas ang posisyon mo. Mabuti kung minority siya. Ibig sabihin, talagang hanggang sa Senado, laban siya sa Marcos. Ay nasa majority siya eh. Super majority. Blue Ribbon Committee. Mayroon pa siyang hawak na ibang committees. Yung Trade in Entrepreneurship yata, hawak niya pa eh. Marami siyang pabor na nakuha. Sila nung mga Duterte na mga senators, maraming nakuhang pabor. Si Padilla, si Bongo, si Bato, si Aimee. Kahit wala sila sa administrasyon, hindi sila kagrupo ng Marcos, pero grabing pabor ang binigay sa kanila ni Cheese Escudero. Ngayon, kapag natanggal si Cheese Escudero, kaya ayaw nilang matanggal si Cheese. Ayaw nilang matanggal si Cheese. Para hindi matanggal si Cheese, dapat ipakita nila na kontrolado ni Cheese ang Senado. Hindi kalaban ang Malacanang. Kaya yung Blue Ribbon Committee niya, dapat hindi lalaban sa Malacanang. Yun yung mensaheng gustong ipaabot ni Marcoleta. Sa tingin ko. Okay? Okay mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.